Mula pagkabata ay matinding hirap na ang dinanas ni Iruma sa kamay ng kanyang mga magulang na pinilit siyang gawin ang mga mapanganib na bagay para sa kanilang kabuhayan. Ni hindi niya naranasan magkaroon ng mga kaibigan at maging masaya dahil abala siya sa paggawa ng mga bagay na dapat ginagawa ng kanyang mga magulang. Habang nasa trabaho ay naaksidente siya at napadpad ang kanyang kaluluwa sa mundo ng mga demonyo kung saan ibinenta pala ng kanyang mga magulang ang kaluluwa niya sa Demon Lord na si Sullivan. Dahil sa pagnanais na magkaroon ng apo ay inampan siya ng Demon Lord na babago sa buhay ni Iruma magpakailanman. Bagamat isang tao at walang kapangyarihan gaya ng mga demonyo ay pinagkalooban naman siya ng isang makapangyarihang singsing ng kanyang lolo na magsisilbing tulay ni Iruma tungo sa pagiging hari sa mundo ng mga demonyo. At sa pagpapatuloy ng ating recap, habang kumakain ng agahan ay ipinaalam ni Sullivan sa kanyang apo na itinalaga niya ito sa pangkat ng mga misfit dahil ito ang pakiusap ng binata upang hindi siya gaanong mapansin ng karamihan kung saan ikinatuwa ito ni Iruma. Habang naglalakad patungong paaralan ay nagtataka si Alice kung bakit ayaw gamitin ni Iruma ang kanyang pakpak at inisip na baka nagpapalakas lang siya ng kanyang mga binti sa pamamagitan ng paglalakad. Ganun pa man ay natatakot lang talaga si Iruma na aminin ang katotohanan na wala siyang pakpak gaya ng mga demonyo. Sa paaralan, natuklasan nila na itinalaga silang lahat sa pangkat ng misfit class at nag-aalala si Iruma na baka hindi siya makakasurvive ng matagal sa Demon World. Habang papasok sila sa isang kuweba, napagtanto ni Iruma na magiging bangungot sa kanya ang pangkat na kanyang napasukan. Hindi naglaon ay nakarating sila sa harap ng isang malaki at nakakatakot na pintuan at nang buksan ito ni Iruma ay muntikan na siyang tamaan ng maraming sandata na nagmumula sa isang patibong at buti na lang ay nailagan niya ang lahat ng ito na ikinamangha ng mga estudyante sa loob ng silid. Hiniling ni Alice na malaman kung bakit sila naglagay ng mga bitag kaya sinabi sa kanya ng isang estudyante na nais lang nilang subukan ang kakayahan ng kanilang mga bagong kasama. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Iruma na ang misfit class na kanyang kinabibilangan ay isang pangkat na binubuo ng mga siraulong estudyante. Bago niya ito namalayan, isang malaking tao ang lumitaw sa kanyang harapan at sinabi na hinayaan niya na matamaan siya ng mga sandata at ipinakilala ang sarili bilang si Sabnok at sinabing layunin niya ang maging bagong Demon King at makuha ang pinakamataas na marka at ranggo. Pagpasok ni Nibries sa klase ay hinarang niya ang mga sandata gamit ang kanyang magic shield. Sinabi niya sa kanila na siya ay itinalaga bilang kanilang guro upang pangasiwaan silang lahat at inutusan silang lumabas para sa isang pagsusulit upang matukoy ang kanilang mga ranggo. Nang makarating sila sa isang lambak ay sinabi ni Nibries sa kanila na kailangan nilang makuha ang pulang bandila sa malayong dulo ng lambak. Nang sabihin ni Sabnok na dadaan siya sa Cutthroat Valley dahil ito ang mas maiksing ruta ay sinabi sa kanya ni Nibries na mahigpit ang seguridad ng nasabing ruta at kapag namataan siya ng tagabantay ng lambak ay agad siya nitong tatapusin. Nang handa na silang umalis ay inilabas ng mga demonyo ang kanilang mga pakpak at saka lumipad, tinangay si Iruma ng malakas na hangin patungo sa gilid ng bangin kung saan ay tinulak siya ng guro at tuluyan siyang nahulog. Habang lumilipad si Alice sa lambak, isang pulutong ng mga kakaibang bulaklak ang nagpakawala ng mga karayom sa direksyon ni Alice ngunit nagawa niyang iwasan ang mga ito at sinummon ang kanyang dragon upang sunugin silang lahat. Nang matapos ito ay biglang lumitaw si Clara sa likuran niya habang sinasabing gusto niyang makiangkas sa likuran ni Alice at bago nila namalayan ay sumabit sila at nalaglag sa lupa. Kasabay nito ay pinipilit ni Sabnok na dumaan sa Cutthroat Valley na determinadong manalo sa pamamagitan ng shortcut na ito dahil kumbinsido siya na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili upang siya ay maging bagong Demon King. Sa kabutihang palad ay nagawa niyang makaakyat ng bundok at saka siya lumipad palayo. Sa kabilang banda, nahuli si Iruma ng isang demonyong uwak dahil nang mahulog siya sa bangin ay sinalo siya ng ibon na ngayon nagbabalak siyang dalhin sa pugad upang gawing hapunan. Ganun pa man, nang makarinig ito ng malakas na hiyaw ay agad siyang binitiwan ng ibon at saka ito lumipad paalis. Samantala, nahuli naman si Clara ng isang higanteng bulaklak na balak siyang kainin ngunit hiniwa ito ni Alice at nakaligtas ang babae. Dahil hindi pa rin nagpapakita si Iruma ay nagsimulang magtaka si Alice kung paano nila siya mahahanap at naisip niya na baka nauna na itong makarating sa lambak. Ngunit ang totoo ay nahulog talaga si Iruma sa pugad ng ibon at sa pag-aakalang katapusan na niya ay kanyang natuklasan na maraming sugat sa katawan ng ibon. Dahil nais ni Iruma na gamutin ang mga sugat nito ay nagpasya siyang sugatan ang sarili at binalutan ng benda ang kanyang kamay upang maintindihan ng halimaw ang kanyang pakay. Ngunit nang sinubukan niyang tanggalin ang kanyang benda ay tumulo ang isang patak ng kanyang dugo at nahulog ito sa sugat ng ibon na nagpagaling dito sa isang iglap.
Sobra itong ikinatuwa ng ibon at bilang pasasalamat ay pinaangkas niya si Iruma sa kanyang likuran at lumipad palayo kasama siya. Sa kabilang banda, tila tagilid ngayon ang sitwasyon ni Sabnok habang kinakawawa siya ng tagapag-alaga ng lambak at napagtanto niya na malapit na ang kanyang katapusan bago pa siya maging Demon King. Dahil determinado siyang lumaban ay kinagat niya ang kanyang kwintas at nagpalabas ng isang malaking palakol bilang sandata. Sa pagnanais na mabuhay ay sinugod niya ang dambuhalang ibon habang sumasagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang kabataan na nangangarap maging hari bago hampasin ang halimaw. Ngunit hindi man lang nagalusin ang halimaw sa kanyang atake kaya kinagat niya ang isa pang kwintas at nagpalabas ng bagong sandata sa kasinugod ang ibon ngunit nanatiling walang epekto ang kanyang mga pag-atake laban sa halimaw at sa halip ay malakas nitong hinawi ang kanyang espada at hinagis siya patungo sa dulo ng bangin. Ngunit sa kabila nito ay nanatiling determinado si Sabnok na patunayan ang kanyang sarili at sinigawan ng ibon dahil sa pagiging pangit na kasuklam-suklam na halimaw. Nang tatapusin na sana nito si Sabnok ay humarang si Iruma sa kanyang harapan at nagawang iligtas ang lalaki mula sa kanyang katapusan. Napag-alamang isang pamilya lang pala ang dalawang ibon kung saan sinimulan ni Iruma na sabihin sa halimaw na ginamot niya ang anak nito at sinabing hindi sila pumarito para makipaglaban. Naisip ni Sabnok na ito na ang kanyang perpektong pagkakataon para patayin ang ibon at agad na itinaas ang kanyang sandata ngunit sinabihan siya ni Iruma na sumuko bago sila ihain ng mga ito bilang hapunan kaya itinaas nila ang kanilang mga braso bilang hudyat ng kanilang pagsuko. Sa kabilang banda, nang makabalik na sina Alice at Clara sa starting point ay napagtanto nilang hindi pa pala nakarating si Iruma. Matapos makabalik ang halos lahat ng estudyante ay nagpasya si Nibries na tanggalin na sina Sabnok at Iruma sa listahan nang umihip ang napakalakas na hangin habang lumilipad ang dambuhalang ibon patungo sa kanilang kinaroroonan. Natatakot na baka binabalak sila nitong salakayin ay hinanda ni Nibries ang kanyang sarili upang tapusin ang halimaw nang makita niya si Iruma na kamakaway sa kanila habang nakasakay ito sa likod ng ibon. Kaya nang makarating ang dalawa ay nagpasya si Nibries na parusahan ang dalawa dahil huli na silang dumating. Sinabi ng guro sa mga estudyante na isang kwago ang magbibigay sa kanila ng marka at nakasalalay ang kanilang tagumpay sa paaralan sa ranggong matatanggap ng bawat isa sa kanila. Nang maalala ni Sabnok ang pagligtas ni Iruma sa kanya mula sa tiyak na kamatayan ay pinasalamatan niya siya sa kanyang suporta at sinabi na ituturing niya siya bilang kanyang karibal sa trono ng Demon King. Pagkatapos ay natanggap ng lahat ng estudyante ang kanilang rangkang badge at ng pagkakataon na ni Iruma ay nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang kinabukasan sa mundo ng mga demonyo. Bago pa siya makakuha ng badge ay lumipad na ang ibon at napagtanto ng lahat na suot ni Iruma ang isang mahiwaga at makapangyarihang singsing. Dahil dito ay biglang naalala ni Sabnok ang sinabi ng kanyang kapatid na ang bagong Demon King ay bababa mula sa kabilang ibayo at magdadala ng kapayapaan sa lahat sa kaharian ng demonyo gamit ang mahiwaga na gininto ang singsing at inisip na baka si Iruma ang tinutukoy ng kanyang kapatid. Nang sinubukan ni Iruma na hubarin ang singsing ay hindi niya ito magawang mahugot at iniiwasan siya ng mga estudyante nang sinubukan niyang humingi ng tulong sa mga ito. Ilang sandali pa ay natuklasan niyang may demonyo sa kanyang balikat kung saan sinubukan niya itong paalisin ngunit sinimulang isigaw ng demonyo ang isang ingay na nagdulot ng matinding sakit sa tenga ng lahat. Upang maalis ang demonyo ay nagmungkahi si Sabnok na hugatin nila ito mula sa kanyang singsing ngunit sa isang pagtapik lang ng demonyo sa kanyang ilong ay nawalan agad siya ng malay. At nang si Alice naman ang nagmungkahi ng bagong plano ay kinagat siya nito sa ilong dahilan para mawalan din siya ng malay. Naisip ni Nibries na masyadong mapanganib ang halimaw at sinubukan niyang putulin ang braso ni Iruma ngunit pinigilan siya ni Sullivan sa tamang oras. Nang sinubukan ng halimaw na sumigaw muli ay pinatahimik ito ni Sullivan at pinabalik ito sa loob ng singsing ni Iruma. Sinabi ni Sullivan kay Iruma na ang singsing na suot niya ay ang tinatawag na Ring of Gluttony na humihigop ng mana ng isang demonyo kapag ito ay nagugutom at sinabi na ang tanging paraan upang mapanatili itong busog ay sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng higit pang mana o kapangyarihan. Sa sumunod na araw, natuklasan ni Iruma na siya ang may pinakamababang ranggo sa lahat dahil hindi niya nagawang makuha ang kanyang badge mula sa kwago ngunit pabor ito sa kanya dahil sa kanyang pangit na performance ay hindi niya maaakit ang atensyon ng marami. Kinaumagahan ay hinatid ni Sullivan si Iruma gamit ang isang marangyang karwahe at naglatag ng pulang carpet bilang karangalan sa kanyang apo kung saan naunawaan ni Iruma na imposible para sa kanya ang hindi makaakit ng atensyon.
Sa loob ng silid-aralan, nagtataka si Iruma kung paano kaya siya makakabalik sa mundo ng mga tao bago pa matuklasan ang kanyang sikreto. Ngunit habang pinapanood niya sina Alice at Clara na naglalambingan ay napagtanto niyang napakaswerte niya dahil naging kaibigan niya silang dalawa. Maya-maya pa ay dumating ang kanilang bagong guro at ipinakilala ang sarili bilang si Suzy at sinabi na tuturuan niya sila kung paano gumawa ng mga bulaklak gamit ang mahika, at bilang sample ay ginamitan niya ng spell ang isang punla at sumibol ito sa pagiging ganap na bulaklak. Nang mapagtanto ng mga estudyante na pinapanood sila ng ilang mga guro ay nagpasya si Sabnok na samantalahin ang atensyon upang magpasikat, ngunit ang kanyang halaman ay naging isang halimaw na bulaklak na binabalak siyang kalabanin. Samantala ipinakita naman ni Alice ang kanyang nag-aapoy na bulaklak, ngunit bigla itong binuhusan ni Sabnok ng tubig dahil naiinggit ang engot. Ikinainis ito ni Alice kaya hinagisan niya si Sabnok ng apoy at bago pa lumala ang lahat ay inawat sila ng guro gamit ang dambuhalang baging. Pagkatapos ay nagawa ng lahat ng ibang estudyante na mapasibol ang kanilang mga bulaklak, at ng pagkakataon na ni Iruma ay nagtataka siya kung paano niya mapapasibol ang kanyang halaman gayong wala siyang mahika at kapangyarihan, ngunit hiniling niyang magkaroon ng magandang bulaklak. Upang subukan ang kanyang swerte ay gumamit siya ng isang spell at isang nakakabulag na liwanag ang sumabog sa kanyang harapan at umusbong ang isang malaking puno palabas ng tore kung saan makikita ang isang napakagandang puno ng seresa. Nang makita ito ng presidente ng student council na si Ameri ay napagtanto niya na ang puno ay nagmula sa mundo ng mga tao at inutos na ipakausap si Iruma sa kanya sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon ay inalok ni Iruma ang kanyang sarili na linisin ang bakuran ng paaralan sa pagnanais na mabayaran ang kanyang pagkakamali kanina, kaya ipinakita sa kanya ng mga tagalinis ang mga basura na kanyang ililigpit. Ganun pa man, bago pa siya makapagsimula ay dumating si Alice at sinunog ang lahat ng basura at sinabi sa kanya na dumating siya para alalayan si Iruma bilang kanyang taga-suporta at handa siyang manatili sa tabi nito habang buhay. Ngunit dahil sawa na si Iruma na makita ang pagmumukha ni Alice ay sinabihan niya itong umuwi na sa kanilang bahay. Habang dala ang mga panlinis upang ibalik ay nabunggo niya si Ameri at nang sinubukan niyang tulungan ito ay naalala ng babae ang kanyang paboritong love story sa manga, kung saan napagtanto niyang si Iruma ang matagal niya nang hinahanap, isang tao na magsasalin ng mga salita sa kanyang binabasang manga. Ngunit akala ng babae na isang banta si Iruma at inisip niya na mas magiging mabuti kung ipakukulong niya ito. Natatakot na baka mabunyag ang kanyang sikreto ay sinubukan ni Iruma na makawala sa babae, ngunit hinawakan lang siya nito ng mahigpit. Kumbinsido ang babae na balak siyang gamitan ni Iruma ng trick ng mga tao, subalit malapit nang maihi si Iruma sa kanyang salawal habang humihingi ng tawad, ngunit ginaya siya ng babae sa paniniwalang balak niya itong gamitan ng isang spell. Ngunit nang mahulog ang kanyang libro sa sahig ay agad itong dinampot ni Iruma at natuklasan na isa itong pamilyar na manga. Nang malaman niyang naiintindihan ni Iruma ang mga nakasulat sa libro ay nagsimula siyang makiusap rito na sabihin sa kanya ang mga kahulugan ng mga salita, kaya sinimulan ni Iruma na isalin ito. Sa pagnanais na marinig ang higit pang pagsasalin ay kinaladkad niya si Iruma, ngunit inakala ng ating bida na balak ng babae na isiwalat sa lahat ang kanyang sikreto. Ganun pa man ay dinala lang pala siya ng babae sa kanyang opisina at sinabihan na isalin ang lahat ng mga salita sa loob ng libro. Inisip ni Iruma na pag binasa niya ang libro ay mas lalong makukumbinsi ang babae na isa siyang tao, ngunit ganun pa man ay hindi niya maaaring tanggihan ang pakiusap ng babae. Nang matapos si Iruma sa pagbabasa ay sinabi sa kanya ng babae na ipapatawag niya siya sa susunod at nais niyang sundin siya nito kaagad nang walang pag-aalinlangan. Nang makalabas si Iruma ng opisina ay inisip ni Ameri ay mas ligtas para sa Demon World kung mahuhuli si Iruma, ngunit matindi pa rin ang pagnanais niya na may salin ang kanyang iba pang mga libro. Sa sumunod na araw, habang patungo si Iruma sa paaralan ay tinanong siya ng mayordumo na si Opera kung nais niyang bumalik sa mundo ng mga tao, ay naalala ni Iruma ang kanyang mga walang kwentang magulang na walang malasakit sa kanya, lalo na ang mga tao niyang kaibigan ay wala ring pinagkaiba na hindi man lang pinansin ang kanyang presensya. Dahil dito ay nagpasya si Opera na ibunyag kay Iruma na maaari siyang makabalik sa mundo ng mga tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pinakamataas na marka sa paaralan. Dagdag pa ng mayordumo na ang matagal niyang pananatili sa Demon World ay maaaring maging higit na mas mapanganib, at pagdating ng panahon ay kakailanganin niya rin bumalik sa mundo ng mga tao. Abangan ang karugtong ng recap. Maraming salamat! Siguraduhing nakasubscribe sa aking channel at pakihit na rin ang notification bell para updated sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood!